Hi, hello, good morning and good afternoon sa iba't ibang sulok ng mundo at sa daigdig. At ito nagbabalik tayo sa ating video for today. So, today's video is pagluluto ng pakbet. So, iba yung ating proseso kasi uunahin muna natin is i-caramelize yung meat. At yun na nga hinahalo-halo natin dyan. Hiniwa-hiwa na natin yan ng maliliit. So hindi ko na siya pinakita kasi medyo nahirapan ako sa camera mag-video at the same time is maghihiwa ka. So ayan, maliliit lang naman siya. Considering kung mabilis lang na mabilis siya golden brown. So parang ano na siya, parang bagnet style. Ayun. Hintayin lang natin siya golden brown. Oh, kumusta naman kayo dyan? So, magkaroon tayo ng topic for today. Punta tayo sa politics. So, kumusta na, mayroon tayo ngayon? Si Dr. Willie Ong. Ayun, at napaman masyado na full. But, I was interested what he said. Specifically na nag-decide na siya to run this coming election. Ano yung insight niyo or opinion niyo sa decision niya? Kasi 'di ba, battling siya ngayon sa cancer. Although curable naman pero syempre hindi natin masasabi, hindi naman natin hawak ang buhay. But we're hoping and I'm praying also na maging okay siya. Kasi malaki din yung naitulong niya sa community natin, lalo na yung mga medical mission nila na ginagawa na tumutulong sa mga mahihirap. Ang advocacy niya, if ever tumakbo siya, is bilang isang politics, is to enhance our health, tawag nito yung services. At super sang-ayon naman ako dyan. Maganda din yun yung mayroon siyang experience basically, lalo na't na-experience niya din magkasakit, paano ang health services na mayroon tayo, anong mayroon tayong equipment na naranasan niya na hindi talaga totally capable yung facilities natin, lalong na yung mga critical illness. So hopefully na gumaling siya at syempre sabi pa niya kaya ninalaban niya yung sakit niya kasi mayroon pa siyang advocacy at mission sa mga kapwa Pilipino. At gusto ko din yun yung sinasabi niya na in case na maging okay na siya at we're praying for that, na maging successful din ayun nga. So balik tayo sa pagluluto. At yun na nga, nakikita niyo naman ang aking video. So subaybayan niyo na lang yung pinaggagawa ko diyan. Kasi para maiba lang na, kasi kumbaga normal naman din 'tong pagluluto ng pakbet at iniwa-hiwa ko lang siya, sineparate ko lang considering na yung squash is medyo mabilis siya. Mas matagal maluto kaysa sa talong at saka sitaw. So inuna ko siya at saka yung okra, kasi yung okra medyo matagal-tagal din niya maluto. Okay, so nakat yung audio ko. At yan na nga, balik tayo muna sa ating niluluto. So hinalo-halo ko na yung kalabasa at saka yung okra. At sineparate ko din pala yung karne nung ginisa ko na, kasi mamaya ko siya ihulog. So, hintayin natin na maluto yan, yung okra at saka kalabasa. After that, we will try to put in the eggplant or talong. At the same time, yung sitaw, or what you call this in English, beans. Okay. Ayun. So, we have to mix all. Mikos-mikos lang tayo dyan. Linagyan ko ng konting tubig kasi konti lang siyang tubig, so kailangan alam mo yun naman yung squash is nag-absorb ng water. At ito pala, nakalimutan kong ilagay ang bagoong. So first thing is to saute the bagoong after sa ibang mga ingredients. Nakalimutan ko.
So, isa din itong na idea in the future sa inyo kung yun din ang mangyari. Ang ginawa ko na lang, kasi ang bagoong, hindi mo siya pwedeng ihalo lang after ng pagsutay mo sa mga ingredients, yung mga seasoning, like example, yung red bell pepper, bawang, sibuyas, hindi mo siyang pwedeng afternoon, tas nakahalo na yung gulay sa kamay ng hulo. Kasi may aftertaste siya na parang hilaw. So, dapat talaga siyang lutuin. So, ang ginawa ko, nag-separate ako ng kawali, doon ko ginisa yung hipon. At saka ko nakita ko ng luto na, saktong luto na. Ang importante is matanggal yung lansa. Hinugasan ko din pala siya para hindi masyadong maalat. After doon, hindi ko na siya inasinan. As in, talagang sinutay ko lang para mawala yung lansa niya. Tapos nilagyan kong konting suka. Kasi yun na nagpapawala din ng lansa. At for additional knowledge din, pag naglalagay tayo ng konting suka lahat ng niluluto natin. Kasi nagpapatagal din yan ng buhay ng pagkain. Pero pag nilagay nyo yung suka, huwag nyo munang haluin. At yun, balik tayo sa ating video. Sa pagluluto pa rin tayo. Naglagay tayo ng konting seasoning. Depende sa choice nyo. Kung medyo health conscious kayo, pwede hindi kayo maglagay. Naglagay ako ng konting asin dyan. Ayun, yung seasoning. At saka konting toyo din. So, tansya lang. Depende sa inyo. At importante, makukuha yung gusto nyong lasa. At yun, hintayin natin maluto na yan. So, balik ulit tayo doon sa politics regarding sa pagtakbo ni Dr. Willie Ong. And we're wishing for his fast recovery. And if ever man makatakbo na siya at manalo, hoping din tayo na maging okay yung health services. Kasi malaking bagay din yan sa mga kapwa Pilipino natin. Lalong-lalo na yung mga kulang sa budget. Yung walang health card na mga employees. Number 1 din yun, importante talaga yung health. Kasi lalo na hindi natin alam, hindi tayo nakakapag-annual check-up pag kung hindi ka naka-empleyado, tas walang health care na binibigay din yung company. So, walang annual check-up. So, at least kung mayroong backup na government na mga libreng pa-laboratories, malaking bagay sa mga mamamayan yan. Kasi kung baka makakatulong din yan sa ating health, paano natin i-monitor. Sa akin nga, kung wala akong health card, super dami ko na ding gastos. Salamat din sa call center, bilang isang call center agent. Sinasabi nilang madali lang ang trabaho. Hindi din mahirap din accounting, nagiging accounting ka, nagiging healthcare services ka, depende sa account na makukuha mo. Yung mga expertise na mga pang-professionals, doon mo makukuha mga tax, paano mag-compute, depende din yan. Kasi lalo na pag sa travel ka, mayroong mga taxes na kinukompute. So, ayun na nga. So, balik ulit tayo kasi naputol na naman ang ating video. Back to yung health services na advocacy ni Dr. Willie Ong. Ayun, hoping din tayo niyan kasi malaking bagay yan para sa atin. Kasi pag maganda yung health services, ibig sabihin yan, mamimaintain din natin yung magandang mga kalusugan natin. At kung magandang kalusugan natin, so syempre, active tayo at productive tayo. Kasi, we're okay in response with our health capability. Makakatulong din yun sa ating pag-iisip. Kung wala tayong sakit, magiging productive tayo, lalong-lalo na how to earn or sa iba't ibang aspeto na magiging okay tayo sa ating pang-araw-araw. At para din sa family, syempre pag walang sakit ang isang member ng family, mas okay yun kasi peaceful lang tayo. So, just praying for that. Hopefully, maging okay din yung health services natin. At sana yung mga tumatakbo, mayroon talaga silang layunin. Yung parang maganda yung layunin. Kasi kung personal lang talaga yung sa sarili lang nila, walang mangyayari. Corruption lang ang magiging nun.
kinilabasan. At yun na nga, at aside from pakbet, nagluto din ako ng paksiw kasi mas gusto, parang na-miss ko yung paksiw. Ayun, alam nyo na din naman ang paksiw, ang halo dyan is luya, bawang, konting suka, asin, paminta. Ayun, kakain na tayo at nagpe-prepare na ako. Kakain na tayo kasi galing din ako sa work. Namalengke ako, nagluto din kasi ako ng ibang ulam at ipapakita ko yan sa susunod na video. Nagre-reserve ako ng mga videos kasi may time na syempre pagod ka na din, hindi ka na makakapa at pangit din naman araw-araw kung magluluto. Hindi naman din maganda kasi wala namang kumakain masyado, kaya konti lang ngayon kasi may pinadala ko sa mga anak ko, kaya ayan, nakapagluto ko na mas marami-rami. Ayun guys, yun lang, nakikita nyo naman for this settings in response with my video. Ayun, magkakaroon na tayo ng mga topic per luto-luto ko. Kasi ordinary luto na rin naman, marami din tayong mariresearch dyan. Although makakakuha din kayo ng idea sa akin. Kasi gusto ko din magbigay ng ibang, example, yung technique na hindi pa na-discover ng ibang mga chefs. So, meron din naman tayo niyan. Kasi nagre-research din naman tayo. Example, how to preserve ng gulay. Kasi based on my experience mismo yan, kung bakit ko sinishare din sa inyo. Kasi hindi ako mag-share sa inyo kung hindi siya effective. So, this coming video, siguro magkakaroon tayo din ng iba't ibang topics. Like example, current events, travel, history, kung po pwede pa, i-topic natin, politics, as long as mayroon issues na pag-usapan natin, at hopefully makapag-comment din kayo dyan kung ano pang pwede mga ideas na gagawin ko, para mayroon tayong interaction na pwede kayo mag-comment at masasagot ko din yan in the future. Hopefully magkaroon tayo kasi gusto ko din knowledgeable yung aking video. So yun ang ginagawa ko sa unti-unti kasi nagtatrabaho din tayo. Anyway, this is my inspiration also to consider to be productive, aside from working every day, Monday to Friday. I'm also trying to take videos, and gusto ko din na magkaroon ng influence sa inyo regarding sa knowledge ko, skills. Hindi naman ako masyadong ganun kagaling, pero at least ma-share natin kasi gusto ko rin kayo magkaroon ng interaction. So mag-comment lang kayo dyan sa link na to kung anong po pwedeng mga reaction nyo sa sinasabi ko. Open bashers, okay lang din yan kasi we're open-minded, kumbaga, kasi doon mo mai-enhance din yung self mo in response sa mga comments or yung reaction nyo regarding sa video ko. Kasi pagpasensyahan nyo na rin pala yung video ko kung hindi pa masyadong ganun kaganda yung camera, kasi inaaral ko pa talaga na mas maging okay. So paunti-unti lang tayo. Sabi pa nga, knowledge is learning. So unti-unti lang tayong matututo, sabay-sabay tayong matututo. Ayun, so guys, thank you so much for watching my videos, and hindi kami lagi nang kasama ni Ting kasi magkaiba na rin kami ng shift, ng schedule. At the same time, iba yung work, tawag ito, yung account na hawak niya. Pag minsan tulog na siya, ako kakarating lang sa work. At yun, mula nang nag-pandemic, hindi na kasi nasa bahay lang. So, pag may time naman siya, nakakapag-video, sinasabi kong mag-upload din, mag-video siya, ako na bahala mag-voice over kasi hindi siya sanay sa pag-voice over. Ako, trying hard lang talaga to have more fun sa video na hindi masyadong boring. Nagtatry lang ako, so pagtiyagaan nyo na. Unti-unti ko din itong matututunan, lalo na yung mga fillers ko na gusto ko din matanggal. Kasi iba pa rin yung dire-diretso ka magsalita. Kasi hindi tayo sanay na nagsasalita ka, wala kang kausap. And siguro, maaano din natin yan, ma-enhance unti-unti. Pagpasensyahan nyo na mga kasangkayan ko sa waray pa. Kumusta mga waray nun pala? At nakakatuwa din yung mga ibang, like example, na pupunta sa ibang bansa na nakakausap ko sa calls,
nakakatuwa kausap pag Pilipino at mas willing ka mag-help lalo na pag Pinoy. Ay, yun lang. Tama na muna to. Pagpasensyahan nyo na at sa susunod na video, kita-kita ulit tayo. Okay? Mga kapatid, kapamilya at mga kasangkayan, have a nice day.